invasive at masyadong straight to the point eh. Yung sinabi po nung dalawang artista na yun nga, si Bossing Vic Tenorjack, si Paloma. Pelikula, teaser pa lang dito po nagsimula lahat yan. Ito po, panoorin po natin Ipaliwanag mo sa akin! Magsabi ka sa akin! Ipaliwanag mo dahil hindi ko naiintindihan! Pepsi, sumagot ka! Message na lang kay Direk. Baka may message kayo kay Direk Daryl Yap? Wala naman. Happy New Year. O sa mga taong nakapanood na ng teaser, bossing, na baka hinusgahan ka na po. Kanya-kanya namang demokrasya tayo eh. Kanya-kanyang paniwala yan. Basta ako naniniwala sa sistema ng ating justisya. Bossing, for purposes of balance po, has anybody from the production na ginagawa yung movie ever sought for your side? Wala. Na-involve yung PVJ, di ba, kay Pepsi Paloma. Oo. Anong alam mo dun sa kwento na yun? Kasi nga po, nung araw, nagkasama kami ni Pepsi sa isang bahay. Si Tito Ray po yung kumuha ng bahay na yon. Tapos nag-share kami ni Pepsi sa isang bahay. Then, nung syempre, lagi kami magkasamang dalawa, kahit saan. Basta para magkapatid na po kami, pero matanda po sa akin yung 2 taon na. Mukhang bata lang eh. Opo, mukhang baby. Then, nung nabanggit ko sa kanya yon na Pechay kasi tawag ko sa kanya kay Pepsi. Pechay, sabi ko, totoo ba yung sa inyo ni Tito Vic and Joey? Alin? Yung sa akin yung buhay. Okay. Yung nangyari pati yung kay Pepsi Paloma. Alright, Reaction TV Base nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction Mantakin ninyo Every time na lamang na magkakaroon ng national election o midterm election, ay lagi pong present po si Pepsi Paloma. Lalong-lalo na po pag tumatakbo po si Tito Soto. Ayun, nag-research po ako sa aking masusing pagsasaliksik. Re-reactionan po natin ang isyung ito base po sa mga post ni Daryl Yap. Si Daryl Yap po, isa po siyang pasimuno nung panahon po ng BBM Sara Duterte campaign na napakarami po niyang mga patutsada. Palagay ko si Daryl Yap, ubos na ba yung kinita mo nung panahon ng election 2022? Tanong lang, hindi ko sinasabi nagsisinungaling si Daryl Yap. Nung si Daryl Yap ba ay buhay na nung panahon ng mga soft drinks sa girls? Ito po, pakinggan po natin ang mga iba't ibang mga impormasyon na nanggagaling sa iba't ibang mga tao. May mga close kay Pepsi Paloma, may kakilala si Pepsi Paloma, at ito nga si Bossing Vic ay nag-file na po ng kaso, libel, 19 counts of libel. Ngayon si Daryl Yap, siguro maganda ang New Year niya sa taong ito. Anyway, hindi pa po natin napapanood ang tinatawag na pelikula. Teaser pa lang dito po nagsimula lahat yan. Ito po, panoorin po natin Ipaliwanag mo sa akin! Magsabi ka sa akin! Ipaliwanag mo dahil hindi ko naiintindihan! Pepsi, sumagot ka! Yun. Yun po yun. Play natin Ka ba ni Vic Soto? Yun po, malinaw yun na doon pa lang sa the rapists of Pepsi Paloma. Di po ba mga ka-reaction? Ipaliwanag mo sa akin! Magsabi ka sa akin! Ipaliwanag mo dahil hindi ko naiintindihan! Pepsi, sumagot ka! Yun. Yun po yun. Oh. Ka ba ni Vic Soto? Yun. Congratulations, Daryl Yap. Palagay ko si Daryl Yap magkakaroon ng Happy New Year ngayon.
Kasi ano po yun, masyado na pong invasive yun. Masyadong yung palang teaser niya, trailer niya, sabihin natin controversial, mahilig siya controversial si Daryl Yap, kuno ay isang batikang direktor. Magaling naman talagang gumawa ng mga skit, magaling siyang gumawa ng mga short movies. Pero dito masyado nang masasabi nating mapanirang puri. Kasi wala namang nasampang kaso nung panahon ni Paloma, wala namang nangyari. So ngayon, dito muna tayo sa dito muna po tayo sa tinatawag nating umpisa natin. Dito ito nag-file na ng kaso si Bossing Vic. Okay? So ganito po yung format. Nag-file nagpalabas po si Daryl Yap ng trailer na nagsasabing nirape ka ba ni Vic Soto o ibig sabihin confirm. So dito ang ginawa po ni Bossing Vic, ito po ang ginawa po ni Bossing Vic, ito. Yan. Ayun, sa 10. Boss, may ganda. Ito na sa 10. Sa 10. Sa 10 pa lang, bro. Marami pong nagtatanong kung ano po reaction ko since lumabas itong issue ito. Ako'y nanahimik, naman akong sinasagot. Sa mga taong nagtatanong, mga kaibigan, pamilya, a lot of people have been asking me, ano reaction mo? Eto na po yun. Ito na po yung reaction ko. Sabi ko nga ito walang personalan ito. I just trust in our justice system. Ako'y laban sa mga irresponsibleng tao, lalo na pagdating sa social. Bossing, nagulat ka, January 1, 2 years, pagpasok ng torture? Hindi naman. Parang expected ko na yun. May narinig ka ng Bossing, na parang gagawa ng ganung klaseng pelikula? Narinig ko. Nabalitaan ko. Bossing, just to clarify, this is about the teaser nung nabanggit pa yung pangalan mo. Alam mo, lahat ng tanong ninyo, masasagot niya ng aking lawyer na si Atty. De La Cruz. Atty. Buko, Mamaya po, pag alisan na po ni... Doon na lang po tayo sa mas maluwag po. Anyway, maraming salamat po sa inyo lahat. Ano sabi ni Miss Pauline po? Siyempre, his full support, not only my wife, but my children, my friends, and I think karamihan ng mga kababayan natin kasama ko sa laban natin. Bossing, kasi nasa internet to, so mababasa to hanggang eternity. Si attorney bahala din. Bossing, hindi niyo po politically motivated. Si attorney din ang Sir, sasagot. personally, kumusta na po kayo? Bossing, personally, kumusta na po kayo? I'm okay. Tingin mo, Bossing, kilala mo kung sino gumawa nito? Meron kaming but hanggat hindi natin napapatunayan. Paninirang puri po ito, Bossing. Si attorney sasagot siya. Politically driven ito, sa tingin ninyo, may politics involved, politically driven, may grudges, ano po? I don't want to comment on that. This is a non-political issue. For me, ewan ko para sa ibang tao. Pero has it been affecting your family na po, yung ganito? Because it's been on social media, share. Baka napanood ni baby. Siyempre, lahat ng pamilya ko, lahat ng kaibigan ko is behind my, is in full support sa akin. Kung ano man ang aksyon na sabi nga nila, kung ano man ang plano mong gawin, they will be in full support. Ipapatigil niyo po yung showing? Meron po bang ganon? Sorry? Do you plan po na ipatigil po yung pagpapalabas? Wala tayong may comment yan.
Wala kayong planong i-TRO bossing yung trailer or something? Si Atty. De La Cruz. Oh. Bossing, message na lang kay Direk. Baka may message kayo kay Direk Daryl Yap? Wala naman. Happy New Year. O sa mga taong nakapanood na ng teaser bossing na baka hinusgahan ka na po? Kanya-kanya namang demokrasya tayo. Kanya-kanyang paniwala yan. Basta ako naniniwala sa sistema ng ating justisya. Bossing, for purposes of balance po, has anybody from the production nang ginagawa yung movie ever sought for your side? Wala. So walang kumonsulta, walang nagpaalam. So walang consent. So out of the blue, merong ganito bossing na parang, sinisira, parang sinasakyan ba? Kasi kilala ka pa rin bossing Ganun talaga ang buhay. Sir, sa mga artista na gumanap, meron po ba kayong sa Sama ng loob. Wala, trabaho lang yun. No problem. Pero bossing, gaano kasakit yung sinabing Wala ba iba magtatanong? Ikaw ni-rape ka ba ni Vic Soto? Gaano kasakit yung bossing? Hinighlight kasi. No comment ako dyan. Sa akin na yan. You know naman, I'm a very private person. Hindi Sir, ako yung could you take us hindi back- ako yung kuda na kuda at Bossing, sila na magtatanong. Thank you. Bossing, could you take us back to that first moment na nabalitaan or napanood mo yung teaser? Ano nga yung tanong mo? Paano niyo po nalaman na may teaser na gano'n? Kayo po ba yung mismo na- Through my wife. Kasi ako naman hindi ako active sa social media, no. So sa mga kaibigan lang and principally my wife Pauline. So ano po reaction niyo po nung napanood niyo? Na-feel niyo? Si attorney sasagot Boss, na. beyond the complaint po, nag-expect po ba kayo ng apology from Daryl Yap or anyone from the team po? Sa ngayon, ginawa lang namin ng nararapat. Kung ano yung nararamdaman ko. Ito na po yun. Nakalagay na po, nakasulat na po lahat sa papel. Napirmahan ko na. Nakapag-oath taking na ako sa fiscal. Kung ano man ang mangyayari susunod, yun po ang aabangan natin. Bossing, may damages na pera. Ikaw na naman. Message yun po sa family. Si Atty. De La Cruz ang Bossing, sasagot. message na lang sa family. Apa. Family ni nyo. Pepsi Paloma. Meron po ba? Wala muna. No comment tayo. Sa family niyo na po. Sa family ko, salamat. Araw-araw ko naman silang nakakausap. Thank you sa support at wag silang maglala. Kaya-kaya ko itong laban na ito. Sir, ano panawagan niyo na lang for justice? Ano kung gusto niyo maging outcome? Kahinat na nito. Atty. De La Cruz, siya ang may say dyan. Thank you po. Salamat po. Thank you so much. Thank you. Bossing, Okay po. Salamat po. ano ba Sa narinig po natin si Bossing na soft-spoken at a man of few words. At si Atty. De La Cruz po magsasabi ng lahat. Hindi po ako si Bossing pero si Atty. De La Cruz lang bahala. Anyway, mga reaction. Pakinggan naman natin ang kanya lawyer. Oy, Daryl Yap! Makinig ka dito ha! Wag lang puro pera-pera, Daryl Yap ha. May pamilya yung tao. May pamilya yung tao. May anak, may mga anak. May asawa, naging asawa, mga asawa. At respetuhin mo naman yung privacy ni Bossing Big. Kung meron talagang naganap na yun nga, yung sinabi mo rape, dapat mapatunayan muna yan sa korte. At habang hindi napapatunayan sa korte, ikaw nga ipapatunayan na ikaw ay libelous. Oy Daryl, hindi ka na ba close kay Palaka? Close ka pa rin kay Mangga, yung Mangga gamit. Ngayon gusto mong dumikit sa mga Duterte, ganun. Ngayon, kay Halosos, close ka ba? Ay hindi. Tanong lang yan, Daryl ha. Okay, isa rin kasi akong direktor. Kaya lang, ang dinidirect ko lang yung sarili ko. Ikaw, iba yung dinidirect mo eh. Ang dinidirect mo, si Pepsi Paloma, wala na yun. Ano yung mga kareaksyon, pakinggan po natin si Atty. De La Cruz. Si Atty. De La Cruz ang bahala dyan, Daryl ha. Ito po.
final nating kaso, Atty.? 19 counts po ng cyber Ako po. libel. Against Bakit po 19? 19 na beses po na nagpahayag o nag-post ng mapanirang imputation yung respondent, kaya po 19 counts. Bawat post na mapanira ay isang count. Sino-sino po ang mga nirereklamo or kinukumpara? Dito po sa criminal case, ang finailan po natin ay si Mr. Daryl Yap. 19 counts of ano po, sir? Anong Cyber libel po. Naku po. bakit siya ng Ang case po natin ay cyber libel, anyone who caused the publication. So siya po ang sinasabi naming nag-cause ng publication ng mga malicious and defamatory statements. Sir, how about yung mga nag-share na? Merong hiwalay na kaso para doon. Yun po yung writ of habeas data na nauna na namin na i-file. O yung mga nag-share dun sa video ha. At Bossing Big, ako nire-react ko lang to ha. Hindi ko sinishare na ganyan, ganon. Nagre-react lang po ako dito, Bossing. At ipapaliwanag ko lang na dapat ang ginawa po ni Daryl Yap ay nagdaan-daan siya. Kasi may pamilya yung tao eh. May pamilya, may mga anak, may mga kapatid na masyado pong invasive at masyadong straight to the point eh. Ha? Yung sinabi po nung dalawang artista na yun nga, si Bossing Big Tinorjak, si Paloma. Ay, Daryl Yap. Desperado ka na ba, Daryl Yap? Hindi ko po kinakampihan dito si Bossing Big at dinidiscredit si Pepsi. Pero dito sa video na to, malalaman po natin ng kung hindi katotohanan, malapit sa katotohanan, malalapit kay Pepsi Paloma yung ating mga mapapanood, okay? Hintay lang kayo. Hinihintay na lang namin ang utos ng korte kung ito ay kinakatigan o hindi. Pero sa kasong kriminal, ang may kasong kriminal lang sa ngayon ay si Mr. Daryl Yap. ito po ba yung clarify lang namin? So, ito po yung social media post na sinasabi kong ni-rape Manny Yung teaser. Yes, yung teaser video ito. Oo. What about the film? Paano pag napalabas na? Pag pinalabas, tsaka natin siguro i-evaluate kung may probable cause, kung mayroong basihan para kasuhan. Sa ngayon, ang basihan ng kaso ay yung teaser video na ipinalabas. Attorney, may final Merong tao sa likod. Hindi ba ito si tumatakbong senador na makakatatlong boto lang? Sorry sir, si Mark. Senator Mark, wag mo namang i-represent yung mga vlogger. Ayaw ka naming representative ng mga vloggers. Sa Senado, ayaw ka namin. Ayaw ka namin, wag ka mag-represent ng vloggers. Kung magpasika dyan sa likod ng lawyer, ha? Hindi ka namin nire-recognize na bilang representative namin, ha? Kasi mag-vlog ka na lang para okay, ano ka patuloy, nadali ka, nandiyan ka sa likod eh. Malis ka dyan, nakakabulahaw ka lang. De joke lang ha, Sir Mark. Okay, takbo ka, mag-isa. financial damages ba or paano po? Yes po, sa ilalim ng Cybercrime Act, pwede pong humingi ng danyos ang nagrereklamo ng kasong kriminal. Kaya po kasama sa hinihingi ay ang moral damages. Magkano po? 20 million pesos po. Ako po, Kung halimbawa, kung 20 million pesos, Daryl, maganda ka na ng 20 million. Huwag ka na lumaban. Humingi ka na lang doon sa doon sa financer mo, sino nagpagawa ng pelikula na yan. Hindi naman yung mga losos, no? Hindi, okay. Very good. kanayang maliit sila, ilang taon? May kulong ba to? Hintayin natin siguro sa korte na umabot ito at ang korte ang maghahatol ng pagkakulong. Meron po, may kulong po. Ano yung prayer po ninyo? Ang prayer po sa criminal case ay ma-file po ito sa korte at makulong ang respondent sa criminal case po. May PRO po ba sa showing or anong hinihiling? Hindi po dito sa criminal case. Hiwalay pong kaso yung writ of habeas data and we will comment on that pag po lumabas na yung order ng korte. Pero hiniling nyo na po ng inyong Yes po, kampo? meron pong hiwalay na kaso. Okay, Opo. patigil the trailer, the showing? Lahat po ng paglabag sa privacy ng aming kliyente ay nais naming ipatigil. Kaya po sako po doon yung pagpapalabas ng anumang teaser video na sumasaklaw sa kanyang privacy nang walang consent ng aming kliyente. Attorney, sinabi ni Bossing wala daw nag-consult sa kanila, nagtanong man lang.
Yun po ang basihan kung bakit nag-file kami ng writ of habeas data dahil walang consent. At sa ilalim ng ating Data Privacy Act, ang mga sensitive personal information, hindi mo pwedeng i-collect, i-process, i-share, i-disclose nang walang pahintulot ng data subject. Kaya yun po ang basihan ng reklamo. Attorney, nangyayari po ba kayo ng advance copy ng movie? Hindi, yung teaser video lang mismo ang aming basihan ng pagdidemanda. Attorney, when will be viewing the movie? Meron namang We don't know yet kung kailan lalabas yung order ng korte. Sa ilalim ng rules, within 48 hours from the filing, maaari ng aksyonan ng korte ito. So ito ay na-file 2 days ago. 2 days ago. Dito rin po? Dito rin po sa RTC. So hinihintay po namin anytime today or tomorrow, probably, or Monday. So Attorney, nalaman niyo ba kung anong production outfit ng... Vincentiments po ang kasama sa kinasuhan namin dun sa writ of habeas data. Sino po may-ari nun, sir? Si Daryl Yap. Attorney, anong sinasabi nito tungkol dun sa mga nag-share, ng mga teaser, nagpo-promote ng pelikula, damay sila sa writ of habeas Nagkukomento. data? Yes po, kasama po kasi ang paglabag sa karapatang pantao O yun yung lahat ng mga nag-share doon na malicious. Lahat po ng mga nag-share na malicious intent, delete nyo na yan. Baka madali pa kayo. Hindi, ano lang, brotherly advice lang yun. hindi po pwedeng sabihin good faith. No? Kung alam mo mapanira ito, huwag mo nang i-share o i-repost. No? Dahil kasama ka sa nagkokos ng publication. Kasama ka sa naninira sa isang taong pribado. Sir, paano yung freedom of expression na sinasabi sa paggawa po ng pelikula? Tama po, pero may limitasyon eh. At ang libel ay hindi kasama sa pinoproteksyonan. Malaya kang magbigay ng sarili mong katotohanan, pero hindi mo pwedeng ibenta at mamanira ng iba. Kaya maraming pelikula na gumagamit ng ibang mga alias, gumagamit ng ibang pamamaraan para hindi makasakit o makapanira ng iba. Pero ito, diretsahang tinawag na rapist yung aming kliyente. Yun. Attorney, marami po kasi nagsasabi na Dapat na sinabi na lang, magsabi ka ng totoo. Tinorjak ka ba ni Bossing? Ganun dapat, di ba? Para hindi masyadong direkta doon sa pangalan tsaka apelido ni Big Soto. Dapat, tinorjak ka ba ni Bossing? Oh, di ba ganun? Engot-engot din tong si Daryl Dapat nagkonsulta ko muna sa akin. Kaso lang, mahal ang consultation fee ko, Daryl. Ang consultation fee ko ay nagkakalaga ng 20 million. So, okay na yan. Ginawa mo na lang yan kasi magto 20 million ka rin naman eh. netizens na mahilig sa twist si Daryl Yap. So, po pwedeng sa end, kapag sinasabi niya kasi na wag mo na husgahan yung movie. So, pwedeng at the end of the film, baka daw may twist na may bawi. Pero, ganun yung sinabi ng teaser. Po pwede po bang may maiba kung sakaling iba pala yung direction ng movie in the end? Sa libel kasi, hindi yung intensyon ng writer o ng author ang mahalaga. Kung hindi ang epekto niya sa iyong biktima. So, it's not your good intentions that will matter. Ang magiging epekto nito sa iyong biktima. Sa ngayon, nakakatanggap ng mga rape threats yung asawa niya, binubuli yung kanyang anak sa eskwela. So, kailangan umaksyon talaga. Si Miss Pauline po nakakatanggap ng rape threats? Pati mga comments, kung babasahin niyo yung mga comments dun sa mga posts, natitrigger ito dahil sa teaser video na inilabas. Whatever good intentions he might have, the effect is already there. So, attorney, apektado yung pamilya? Apektado talaga. Sir, politically motivated ba to? Hindi namin masasabing politically motivated. We're only looking at the facts that we see them now. At ang nakita lang namin na facts, mayroong ipinost na defamatory sa aming kliyente. At yun ang aming inaksyonan. Attorney, paano yung istorya kung galing mismo sa pamilya? O wala namang problema sa istorya, no? Ang pinoproteksyonan ng batas ay ang reputasyon ng taong sisirain mo, 'di ba? So kung may istorya ka, may tamang pamamaraan ng paghahayag ng istorya na hindi ka makakasira sa iba. Tama. Hindi naman ito ang unang beses na may gumawa ng pelikula tungkol sa ibang tao. So, kung hindi minention si Vic Soto, okay lang? Maraming paraan. We wouldn't want to teach them on how to do a proper movie. Siguro specialty nila 'yon. Pero siguro naman kami ay may kaalaman naman ng konti sa batas at nakikita namin na may paglabag na nangyari. Sir, paano yung proseso ngayon from here? After you filed, what will happen in the coming days? Bibigyan ng kopya ang respondent at hihingin siya ng kanyang sagot. Pagkatapos niyang maghain ng sagot ay mag-i-evaluate ang fiscal kung may basihan o probable cause.
At kung may probable cause, dadalhin sa korte at ang korte ang mag-i-issue ng warrant of arrest. Sir, ang showing is supposedly yata February, if I'm not mistaken. Given the timeline, aabot po ba yun na may makuhang resolution? Yung criminal case ay hindi para pigilan ang pelikula, kung hindi para papanagutin ang naglabas ng teaser video. Yung habeas data, ang aming layunin sana ay mapigilan. So kaya hinihintay namin na lumabas yung order ng korte. Attorney, parusa dun sa mga nag-share, ano bang prayer natin sa kanila? Hindi namin sila kinasuhan dito, no, sa criminal case. Dun sa isa? Doon sa habeas data, ang layunin lang ay pigilan. Yun lang. Hinihingi lang namin sa korte na sila ay pigilan at kung hindi sila susunod, korte na ang magpaparusa sa kanila. Walang pananagutan yung mga nag-share as of that? Sa ngayon po, wala. So sir, dito sa RIT, kasama dun yung dapat i-take down na Yes yung mga po. posts. Yes po. Sir, may idea kayo kung may discussion na kung Yun na, yung mga nag-share dun sa trailer, i-take down nyo na yan. Kung ayaw nyo magka-problema, i-take down nyo na. Kawawa naman yung mga anak ni Bossing. Kawawa naman yung pamilya ni Bossing. Kawawa naman yung mga asawa ni Bossing. mababanggit din sa pelikula sila SP Soto and Joey De Leon. Wala po. Anong legal moves nila? Wala pa. Wala pa ho kaming idea dun sa movie. Yung teaser video lang po ang basihan namin. Okay. So yung isang linyang yun, attorney, ganun kaano ka-distractive yun? Well, sa salita ng aming kliyente, ngayon lang niya naramdaman na ganito, na-threaten ang kanyang pamilya sa isyung 42 years ago pa natapos. No? Lilinawin ko lang po, wala hong rape. Hindi ho totoong rapist ang aming kliyente. Hindi ho totoo itong rape na ito. Gawa-gawa lang po itong kwentong ito. Okay. O, di ba? So, yun po ang panig. Ngayon, meron po dito nakasama po ni Pepsi. Nakasama po niya sa bahay, naging magkaibigan sila para magkapatid. O ito po, pakinggan po natin ito ha. Shout out kay Bossing Bossing Babaw. Babaw ba ang tawag sa kanya? O di ba? Asan ba yun? Ba't nawala? Hindi yan. Okay. Julius Babaw. Si Bossing Julius Babaw, pairam lang po ng video, magre-react lang po ako dito, Bossing Julius Babaw. Ito po, pakinggan po natin ito si Bossing Julius Babaw. Ito po si Coca, basta pangalan nito Coca. Si Pepsi, o di ba? Ito po. Nung panahon na yan, nung medyo tumamlay na yung showbiz, pumasok ka na sa mga club. Opo. Nung nagtatrabaho ka na sa club, tinatago mo na yung Opo. yung kita mo doon. Opo, nagbibigay pa rin ako sa nanay ko, pero hindi niya alam na nagtatabi ako. Ayun. Kaya yun, nung Oo. ay kailangan na naming ng bahay kahit papaano man lang. Oo. Yung hindi alam ng nanay ko na may naisubi Okay. ako. Bago tayo pumunta dun sa kwento ng buhay mo sa club, isa sa mga controversial na nangyari nung panahon na yun, nung kayo mga soft drinks beauty, ay yung na-involve yung TVJ, di ba, kay Pepsi Paloma. Oo. Anong alam mo dun sa kwento na yun? Kasi nga po, nung araw, nagkasama kami ni Pepsi sa isang bahay. Si Tito Ray po yung kumuha ng bahay na yon. Tapos nag-share kami ni Pepsi sa isang bahay. Then, nung syempre, lagi kami magkasamang dalawa, kahit saan. Basta para magkapatid na po kami, pero matanda po sa akin yung 2 taon na. Mukhang bata lang eh. Opo, mukhang baby. Oo. Then, nung nabanggit ko sa kanya yon na Pechay kasi tawag ko sa kanya kay Pepsi. Pechay, sabi ko, totoo ba yung sa inyo ni Tito Vic and Joey? Alin? Yung, hindi alam mo naman si Tito Ray. Sabi, yung manager po namin si Ray De La Cruz. Parang hindi ka naman na dyan kay Tito. Sabi niya, lahat gagawin niyan para lang sumikat tayo. Sabi niya. Kaya yun po talaga, ako mismo, ako ang magpo-proof niya na hindi totoo po yun. Siya mismo nagsabi kasi sa akin na hindi totoo. Tinanong mo ba siya kung bakit pumayag siya na magpagamit?
doon sa kwentong yun? Hindi Hindi na na. po. Basta Hindi na. ano lang, natanong ko lang sa kanya yun. Oo. Kasi paborito ko rin po Tito Vic and Joey. Oo, malaking balita yun eh, di ba, noong time na yun? O, tanong ko sa kanya. May narinig ka ba kay Dr. Ray na sinabi tungkol doon sa pangyayaring yun? Wala naman po. Hindi wala. siya nagano? Hindi kami pwede magtanong sa kanya. Basta kayong dalawa lang ni Pepsi Opo. nag-usap. May nabanggit pa bang iba si Pepsi sa'yo tungkol doon? Bukod sa sinabi niyang gawa-gawa lang ito ni Tito Ray? Wala na po. Basta yun lang pagtanong ko sa kanya, sabi niya, alam mo naman yung si Tito Ray. Oo. Meron daw bang hinihingin pera noong time na yun? Sa Tito Vic and Joey? Hindi ko na ano, sir. Hindi. Hindi Opo, niya ko nabanggit. Hindi Oo. ko na, hindi ko nabanggit. Wala siya nabanggit talaga. Oo. Kailan kayo huli nakausap ni Pepsi? Kailan ba siya namatay? 85. 85. Ilang taon siya nung namatay siya? Bata pa, no? Bata pa po, 20 plus lang. Lagi niyang sinasabi sa akin noon, yun nga, parang gusto na niyang mamahinga. Sabi ko, bakit naman? Sabi, pagod na ako. Kasi nung minsan, umuwi kami sa Olongapo, sa bahay niya, sa nanay niya. Bumili pa kami ng lechon sa may, saan ba yun, Laloma, para lang ibigay sa nanay niya. Pagdating namin doon sa Olongapo, pinahiram kami Tito Ray ng kotse niya, yung service namin. Pagdating namin doon sa nanay niya sa Olongapo, hindi kami pinapasok. Galit yung nanay. Galit. Tapos yung ginawa namin, umalis na lang kami. Ano nangyari sa pagkain? Ayun, dala-dala namin uli. Pero, nung pag-alis namin doon sa bahay ni Pepsi, sa nanay niya, meron pala siyang inuupahan na maliit na kwarto doon sa Olongapo din. Pag umuwi pala siya, hindi siya talagang umuwi sa nanay niya, meron siyang inuupahan na bahay na maliit doon. Yun, nagkain na lang kami doon ng driver, saka ni Pepsi. Nakwento ba ni Pepsi kung bakit galit sa kanya nanay niya? Hindi ko po yun ang wala Hindi naman niya na binanggit. Pero malungkot siya siyempre. No? pero nakita ko parang ako rin, gano'n. Parang wala lang. Parang may may kahalintulad yung Parang buhay may mo sa buhay niya, no? Opo. Pero sa kanya talagang... Ay, opo. Pero nanay ko naman, mabait. Kusa mabait ang nanay ko. Anong klaseng tao si Pepsi? Mabait ba siya? Mabait. Mabait siyang kaibigan din. Talaga? Mabait na ate. Oo. Nakita ko rin siya sa mga kapatid niya. Mabait siya. Friendly. Kapagbigay. Yun na yung huli ninyong pagsasama. Nagkausap pa kami nung kakalipat, yung naghiwalay kami, tapos pinapunta niya ako doon sa nakuha niyang bahay. Yung kung saan siya namatay. Yun ang huling namin. Sabi niya, Coke, dito ka na lang, sama tayo uli. Sabi niya, kasama niya yung boyfriend, may boyfriend siya. So sabi ko, hindi pwede kasi pinauwi na ako ng nanay ko sa Pampanga, alam mo yun. Sabi ko, saka kaya rin ako nagpunta dito, sabi ko, bibigyan kita ng show kasi kakatapos ko lang, ikaw naman. Ganun po kami kasi, Camila Sarsi, ni Mayra. Sa mga club to. Nagpapasahan kami kung sino yung meron. Si Pepsi wala na rin masyadong karir nung time na yun, sa showbiz. Opo, yung time na yun. Kaya yung parang naano rin siya. Na-depress siya. Then, laging wala pa sa tabi niya yung nanay niya. Ako kahit ganun, nanay ko, pag meron akong uuwian, tinatanggap ako. Pero si Pepsi talaga naano ko yun. Parang wala lang nanay niya sa kanya. So yun na yung huli na pag-uusap? Yun ang huli namin pag-uusap. Nakapag-show ba siya? Nakapag-show naman. 3 araw dapat yun, nakapag-show pa yata siya ng 2 beses. May 1 araw pa siya dapat. Paano mo nalaman na wala na siya? Si Tito Ray po tumawag sa akin. Yun dyan sa may, okay lang banggitin po yung hospital, UDMC. Doon ko na po nakita si Pepsi na. Basta niyakap ko siya, ginanong ko yung dila niya. Sabi ko, ano ba? Parang mababaliw ako. Grabe. Hindi ko, naku po, Diyos ko. Kamusta naging buhay mo sa club? Ayun po, kahit pa paano, nakatulong sa pamilya ko. O, di ba? Yun po ay salaysay po ni Coca Nicolas. Kung hindi ako magkakamali kasi may Sarsi pa, may Coca. Wala nga lang yata yung buko juice. Anyway, mga ka-reaction, ito'y nakasama po ni Pepsi Paloma. Ha? Daryl Yap, dapat nag-research ka muna. Kasi hindi pwedeng magkamali itong alin na to na nakasama ni Pepsi Paloma.
O ito naman si Dinkidu. Si Dinkidu naman, alam na naman natin, sikat to nung unang panahon. Ngayon, nagsisikat-sikatan na lang, ganun. Hindi, Sir Dinkidu tumatakbo yata ang ano to. Action Manileño, ganun. Asenso Manileño, yun. Oh. Parang tumatakbo siya. Ewan ko anong tinatakbo niya, pero ito, pakinggan natin si Dinkidu. Ngayon sa amin, sir, yung issue tungkol kay Pepsi Paloma at TVJ, kung ano po ba talaga ang totoo? Well, bago tayo dumating dyan, si Richie DeOrsi, naging adopted ko. In other words, naging tumira sa bahay ko yan dahil nireject na ng Tito Vic and Joey yan. Ilang beses na tinulungan yan. Pero wala, drugs pa rin. Nakarating sa akin yan, I'm a user only. Pero, ang nangyari, user lang ako. Compared to Richie DeOrsi, ayaw niyang tumigil. Anyway, Pero pinagsasabihan nyo na. pinagsasabihan ko na, nireveal na sa akin yung buhay. Okay. Yung nangyari, pati yung kay Pepsi Paloma. Frame up yun eh. Wala yun. Hindi nangyari yun kahit hindi nga umabot sa doon kay Tito Vic and Joey yan. Di ba? Frame up ni Ray De La Cruz yan. Siya yung manager nung So, 3 beauties. ni Pepsi Paloma. Close ni Pepsi Paloma si Coca Nicolas eh. Apo. O di yun ang katotohanan. Kung may binanggit si Pepsi Paloma, Yes. na siya yung saksi. Apo. Na walang katotohanan may issue kay Tito Vic and Joey and Pepsi Paloma with Richie DeOrsi. Wala yun. Ako naman, sasabihin ko, ako ang saksi, walang katotohanan yun. Dahil sinabi sa akin, nireveal sa akin ni Richie DeOrsi. At pinatutunayan ko yun na walang katotohanan yung issue kay Tito Vic and Joey, yung issue kay Tito Vic and Joey at Pepsi Paloma. Kagagawa ni Ray De La Cruz yan. Patay na si Ray De La Cruz. Wala. Kasi gusto nila magkapere. Gagamitin niya yung mga talent niya. So, grabe yung issue na yun kasi... Sikat yung Tito Vic and Joey. Opo. O hanggang ngayon, ginagawa nilang issue eh. Di ba, wala pa yung Itbudara. Nasa issue pa ng, nasa korte pa, nilalaban nila Tito Vic and Joey. Papasok na naman tong issue na, kasi di ba, may issue yan kay Pepsi Paloma nung araw. Apo. Tamo, bubuhayin na naman nila kung sino man yung mga vlogger na yan. Wala yan, walang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan lang nagpapalaya sa tao. So, once and for all, sir, walang katotohanan talaga yun. Well, ang tagumpay ng masama may lang. Like what you said, ang katotohanan nagpapalaya sa tao at sinasabi ko, Tito Vic and Joey, pagtatanggol kita. Lalo ka na, Mr. Senator Tito Soto. Mahal kita. Dahil mahal ka ng daddy ko. Hindi si Pat Salem, yung partner niya. Okay, yan. Narinig niyo mga tre, mula po kay Sir Dinkidu. Once and So, si Dinkidu naman, medyo syempre bias siya, kaibigan niya yung Tito Vic and Joey. Ang sa kanya, yung kung ano ang narinig niya kay Richie DeOrsi na wala daw katotohanan yung frame up yun, pampapera lang. O ngayon, Daryl Yap, kumusta ka na? Kumusta yung 20 million pesos natin dyan? Yun lang naman ang hinihingi ni Bossing, 20 million, 2 million sa akin, 10% ako dyan, syempre. O diba? Tapos, 4 million sa mga lawyer. Meron pang mga 14 million si Pauline. Yung 14 million, magbabakasyon sila doon sa Mars. Anyway, mga kareaksyon, kayo na pong bahalang umusga, mag-react. Ito pang ginawa ni Daryl Yap. Sa teaser pa lang yan, teaser. Ay isang damaging, masyado pong nakaka-alarma. Daryl, nakaka-alarma ka na. Kung hindi ka na sikat at kung hindi ka na masyadong pinoponduan ng mga Marcoses at ni Manga, ang tanong lang to, kumusta yung mga Los Hos? Anyway, Daryl, mag-ready ka dahil mahaba-habang laban yan, Daryl. Alam ko naman, may pera ka o wala na. O may pera ka, let's say may pera ka, may financer ka, edi congratulations. Alright, muli po, Reaction TV PH. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nag-re-react, patuloy na sumusuporta sa ating channel, at syukran. Duterte! Yun. Patutunayan natin sa korte yan, Daryl, Kailangan mo na lawyer. Lawyer, kailangan mo. Kailangan mo. Huwag mo sabihin hindi mo kailangan mo na lawyer.